friend. Medyo, hindi naman siya naging mahirap, pero syempre merong times na yung nag-shoot kami saan nga, oo, tapos bumagyo pa. Saan nga yun, direct yung may tulay? Kung saan yung old house? Anong lugar na yun? Basta yun, yung area na yun na, yung tumulay ako ng bridge sa umpisa. So, oo, so nahirapan yung crowd doon kasi medyo maraming tao, nahirapan sila mag-control. Tapos nag-roro pa kami, as in napunta pa kami sa Marinduque, bumalik, nag-round trip kami, gano'n. So, mas maraming like different conditions talaga. Kaya definitely, mas challenging tong Nocturno. Last na lang kasi magkasunod yung deleter, almost parang deleter and ito. Siyempre natatag ka na ngayon as horror queen. How do you react? Parang hindi, I mean, I'm happy. I'm very honored. Pero parang 2 films pa lang naman kasi. So parang I feel like it's too early. I don't know. Pero kung gusto niyo ko tawagin horror queen, edi okay. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Salamat po. Kung horror queen ka na, dapat meron kang signature sigaw, di ba? Parang si Chris dati, oh! Dapat meron ka. Paano? Oh! Sorry na to. Ito ako sa katapunan ko. Siguro sa next project namin ni Direk Nick, magkakaroon na ako ng signature screen. Yun. Ayun. Direct, baka Abangan naman nyo na. baka masali ako dyan kasi meron na ako signature eh. Oo. Yung ginawa ko kanina yung big, yun, signature. Ganon. Yun yung signature scream ko. Next question po, taas kaway tayo. Right over there. Saan po? Big, nakatumingin. Sa taas daw po. Ayun, meron din po tayo sa taas. Let's give a chance to those na nasa taas po. Doon daw po sa likod muna daw po. Yes, ma'am. Sorry, pabalik po tayo dyan. Opo. Yan, taas kamay po yun nandiyan sa taas. Eh, sila tingnan po. Yes, thank you. Go ahead po. Introduce yourself. Thank you. Hello po, I'm JJ po. And gusto ko lang po sabihin na ang ganda po ng film. As also, a big fan po ko kayo ni girlfriend ko. Yung question ko po kasi kay Sir Red po. Kasi usually po, when I watch horror films, there's this concept na yung final girl. Na yung usually, on the end, yung final girl is siya yung magkaano nung sa horror na magtatapos dun sa film. Pero kasi based po dun sa dalawang movie na panood ko po na gawa niyo po, sa Deleter and yung ito po, Nocturno. Saan niyo po nakuha yung concept na pag every time na pag na yung ending, parang there's a idea na may magsusurvive pa o wala? Or yun na talaga yun? Yun po yung question po. Yeah, actually na-notice ko rin yan. Kahit hindi yung horror films ko, marami mga movies ko laging mataas yung chance na mamatay yung main character. Opo. Even yung mga drama ko, mga thriller ko, hindi ko alam. Baka parang personally mas gusto ko yung ganun, yung parang closed loop lagi. Parang in a way, window siya ng last days ng character na yun. And I think yun yung pinaka-interesting eh. Parang yun yung summary mo eh, 'di ba? Yung final days mo, ano yung decisions and actions na gagawin mo in your final days. So siguro nagkakataon na for me, when I think of characters or stories, yun yung pinaka-interesting na moment. Yung final moments ng lives nila. Even my mga crime thriller ko, Neo Manila, si Yula, nandun din parang, 'di ba, namamatay yung mga characters ko. And I don't know, parang personally ganun yung themes na gusto ko na parang mga misunderstood na characters, parang sila yung navivillainize ng mga nasa paligid nila. I feel like yun yung isa sa pinaka-scary na situation eh, na ikaw yung parang mali, parang gano'n. Ikaw yung kinakast out ng society or ng family mo or ng authorities, di ba? Ganun yung mga movies ko. Kasi ang hirap ng ganun na feeling, yung wala kang kakampi. And then final moments mo. So, very oppressive siya siguro. Kaya nag-lean ako towards those types of films. So, pero subconscious yun. Actually, nung pinoint out mo, yun nga, notice ko na mga main character ko namamatay. Siguro yung problem nun, lagi kaming walang sequel. Kailangan namin, ulit, spin-off na lang or prequel. Thank you po. Ayan, thank you. May nag-phone in question po dito kung naipasok daw po ito sa MMFF or hinabol daw po ba or ganyan. Yun po yung katanungan. Ano daw po nangyari? Opo, last year. Well, I think yung
good thing na nangyari after Deleter, no? We were very lucky, parang perfect storm siya na everyone was coming out of pandemic. Tapos yung viewers, medyo iba na yung taste kasi nung pandemic, puro tayo streaming, na-expose tayo sa genre cinema. So I think nag-work yun for Deleter na medyo, successful nag-box office. And because of that, in a good thing to, na dumami yung horror. Like, nakita talaga namin yung trend na ang dami nag-submit ng horror sa MMFF. So, realistically, very competitive, especially na they won't select more than 1 or 2 per genre. Hindi naman pwedeng horror film festival yun. So, very tight siya. So, di ba, Viva also submits romantic films, ganun. So, admittedly, competitive siya. Pero, we're lucky nga na Amazon Prime Video gave us this very good slot, no? Halloween, tapos worldwide, birthday pa ni Nadine. And ako as a filmmaker, ang important lang naman ma-reach namin yung audience. Ako hindi ako namimili talaga ng platform. Nag-start ako Cinemalaya, there was CCP, yung mga films ko, may films ako sa YouTube, sa Netflix. So, hindi ako picky sa ganun, sa platform. Ang important, ma-reach yung audience kasi yun lang naman yung goal namin. So, I'm still happy na, at least nagka-opportunity to see it on the big screen na tama yung sound mix. Dito, mas rinig mo yung mga footsteps, yung mga hinga. Siyempre, yun lang yung challenge, no? Pag pinapanood na siya sa cellphone, sa laptop. So, ako thankful ako na at least we got to see it here. Pero yun, I'm still happy na at least worldwide release, so more people get to see it. Thank you so much, Derek. We have time for one more question po. So, ayan. Ang ating staff, sige po, go ahead. One more question na po. Meron po. Ayan. Congratulations po muna ulit, Sir Wilbert, Miss Nadine, and then Direct Red. Ang question ko lang po, what if bigyan po kayo ng chance na magkaroon ng collaboration to international horror film? What particular country po yung gusto nyo magkaroon po kayo ng film na makikipag-collab po kayo doon sa horror film ng country na yun? Thank you po. Anong klase pong horror film ng ibang bansa yung gusto nyo magkaroon kayo na? Ako siguro sa Thailand. Since medyo sila parang medyo ganun din. Parang nag-lean din sila sa mga pininiwalaan ng taga doon, ng probinsya, gano'n. So, maganda yung plot lagi pag sa Thailand. Sa mga napanood ko. Ako po isa sa mga favorite ko na horror movies, yung Imprint, Japanese. So gusto ko yung mga ganong klase ng films na parang hindi siya parang, paano ba, hindi ko alam kung paano siya i-describe direct. Yung mga characters doon, parang very, medyo fantasy yung parang old Japan, pero may pagka-fantasy na, basta medyo yung concept niya, medyo weird. So gusto ko yung mga ganon, parang sobrang parang ganon. Hindi ko siya maintindihan pero nakakatakot siya, ang ganda niya. So yun, definitely for me, Japan. Ako siguro, ang ganda rin ng mga Japanese horror, yung favorite namin, syempre yung mga Ring, very, yung mga Japanese, very somber. No? Yung tone, yung atmosphere, yung mood, yun yung tinatry rin namin gawin with like Deleter or Nocturno, di ba? Hindi siya yung loud type of horror. Pero syempre, part of me, yung parang craftsman sa akin. Gusto ko rin ng, mas, I guess, conventional pa rin na spectacle na horror. So, gusto ko eventually mag-sci-fi horror. Like, gusto ko yung Alien Romulus, di ba? Parang back to basics na may production value, may spectacle, and then may horror elements pa rin, and may action, gano'n. Pero yung mga gano'n kasi kailangan ng budget. No? So, I think yun yung challenge. Maraming salamat po. Let's give them a big round of applause. And also, please, sorry again po,